Hello mga ka-herbal meds! In this video, I'm sharing about mga mabisang halamang gamot ayon sa mga eksperto. If you're looking for information like this, then this video is for you. Welcome back sa ating Herbal Meds TV. Our channel is all about natural herbal medicines na kung saan ito ay tumutukoy sa mga likas na sangkap mula sa halaman, puno, bunga, ugat, prutas, gulay o iba pang bahagi na ginagamit upang gamutin o mapabuti ang kalusugan. Ang mga herbal na gamot ay ginagamit sa iba't ibang kultura sa buong mundo bilang tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Disclaimer lang po, ang Herbal Meds TV ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggamot. Ito'y simpleng gabay lamang, tips, ideas o pangunahing lunas na kung saan ay maaaring maging gabay sa oras na kinakailangan. Mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa iyong doktor. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para always ma-notify ka sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Pasupport na rin po ng aking new YouTube channel na nasa description below ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Now, no further ado, let us start. Ano nga ba ang mga mabisang halamang gamot ayon sa mga eksperto? Ang Acapulco o ringworm bush, Fascia alata, ay isang halamang kugat-suso o fine beach shrub na kilala sa maraming pangalan sa iba't ibang bansa. Ito ay karaniwang makikita sa Pilipinas at iba pang mga tropical na rehiyon sa Asia, Africa at Amerika. Narito ang ilan sa potensyal na benepisyo ng Acapulco. Una, antimicrobial properties. Ang Acapulco ay kilala sa kanyang antimicrobial na katangian na maaaring makatulong laban sa iba't ibang uri ng mikrobyo tulad ng bakterya, fungi at iba pa. Dahil dito, ito ay ginagamit na tradisyonal bilang gamot sa iba't ibang uri ng infeksyon. Number 2, anti-inflammatory properties. Mayroong mga ulat na Acapulco ay anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagbawas ng pangamaga sa katawan. Number 3, antifungal properties. Kilala rin ang Acapulco sa kanyang antifungal properties na maaring makatulong sa paglaban sa mga fungal infection tulad ng alipuma. Antioxidant properties. Ang Acapulco ay may mga sangkap na maaaring magkaroon ng antioxidant properties na makatutulong sa pagprotekta laban sa oxidative stress at pagkakaroon ng mga proyektong sanhi ng sakit. Pain relief. Ito ay maaaring gamitin para sa relief ng sakit sa pamamagitan ng paggamit ng mga pampalubag loob o liniment. Skin disorders. Ginagamit din ng Acapulco sa tradisyonal na gamot para sa iba't ibang balat na kondisyon tulad ng mga infeksyones sa balat, eczema, scabies at iba pa. Laxative properties. Ang Acapulco ay maaaring gamitin bilang natural na lunas para sa mga problema sa pagtatae o para sa pag-alis ng toxins sa katawan. Ang ampalaya, kilala rin bilang bitter melon, ay isang uri ng gulay na may mapait na lasa. Karaniwang kulay berde ito at may buto sa loob na maaaring alisin bago lutuin. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga lutuing gulay o sauteed. Narito ang ilang benepisyo ng ampalaya. Pangkalusugang benepisyo ay number 1, regulasyon ng asukal sa dugo. Ang ampalaya ay kilala sa kakayahan nito makatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo, lalo na sa mga tao may diabetes. Pangpalakas ng immune system. Number 2, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang ampalaya ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Number 3 ay pampaganda ng katawan. Detoxification. Ang ampalaya ay may mga sangkap na makakatulong sa paglilinis ng atay at iba pang bahagi ng katawan. Number 4, pampatibay ng baga. Kilala ito sa pagiging pampatibay ng baga at maaari ring makatulong sa mga may sakit sa baga.
Panglima at pangkalahatang benepisyo ay mayaman sa bitamina at mineral. Ang ampalaya ay may mayaman sa bitamina A, C, E, K, at B complex. Pati na rin sa mga mineral tulad ng folate, potassium, iron, at zinc. May antioxidant properties din ang ampalaya. Makakatulong ito sa paglaban sa free radicals sa katawan. Ang bawang, kilala rin bilang Allium sativum o garlic sa Ingles, ay isang halamang gulay na kilala sa kanyang mahirap na amoy at lasa. Ito ay popular sa pagluluto at medisinal na gamit sa maraming kultura sa buong mundo. Narito ang ilang mga benepisyo at impormasyon tungkol sa bawang. Mga nutritional na halaga nito. Una, ang bawang ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng vitamin C, vitamin B6, manganese, selenium, fiber at marami pang iba. Ito ay merong ding konting calories, taba at protina. Pangalawa, anti-inflammatory properties. Ang bawang ay may mga sangkap na may anti-inflammatory na epekto na maaaring makatulong sa laban na mga sakit sa may kaugnayan sa pamamaga ang kalusugang benepisyo. Inilalagay ang bawang sa mga pagkain para ito ay may antibiotic, antiviral at antibacterial na epekto. Dito ay tila ring makatulong sa pagsugpo ng alta presyon, pagsunog sa tiyan at mababang antas ng kolesterin. Ito ay ginagamit din paggamit sa medisina. Ang bawang ay ginagamit sa mga suplemento para sa puso at kalusugan ng dugo. Maaaring ito ay makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagkontrol ng kolesterol. Maaari din ang bawang ay anti-cancer properties. Ang ilang pagsasaliksik ay nagpapahiwatig na ang bawang ay may potensyal na maging protektibo laban sa ilang uri ng cancer. Ang bawang din ay mayroong antioxidant properties na may mataas na antas na mga antioxidant na maaaring makatulong sa proteksyon laban sa mga proyektong sanhi ng stress sa katawan. At ang bawang din ay pangkulay sa pagkain. Ang bawang ay ginagamit bilang pampalasa sa maraming putahe para dagdagan ang lasa nito. Ang bayabas ay isang uri ng prutas na maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay may scientific na pangalang Pseudium guayaba at kilala sa kanyang lasa at aroma. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng bayabas. Una, rich in vitamins and nutrients. Ang bayabas ay mayaman sa vitamina C, vitamina A, vitamina B complex at iba pang mahalagang mineral at sustansya na mahalaga sa kalusugan ng katawan. 2. Immune system support. Dahil mataas sa vitamina C, ang bayabas ay nakatutulong na palapasin ang immune system ng katawan at naprotektahan laban sa iba't ibang sakit. Number 3. Digestive health. Ang bayabas ay mayaman sa dietary fiber na makakatulong sa regular na pagtunaw at paglabas ng dumi at maaaring makatulong sa mga taong may problema sa tiyan o kabag. 4. Antioxidant properties. Ang bayabas ay may mga antioxidant compounds na maaaring protektahan ang katawan laban sa oxidative stress at sakit na kaugnay ito. 5. Diabetes management. Ang bayabas ay may mga sangkap na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Kaya't ito ay mabuting pagkain para sa mga may diabetes. Number 6. Heart health. Ang bayabas ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng cholesterol levels sa dugo na makatutulong sa pagmimintina ng kalusugan ng puso. 7. Weight management. Dahil sa mataas na nilalaman ng fiber at nababang calorie content ng bayabas, ay maaaring makatulong sa pamamahagi ng timbang at kontrol nito. 8. Skin health. Ang bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na balat dahil sa mga bitamina matatagpuan dito. Ang labundi o Vitex negando ay isang halamang gamot na karaniwang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Pilipinas. Dito ay kilala sa iba't ibang pamalang lokal tulad ng 5-leaf chase tree o Nigardi. Sa ibang bansa, narito nilang pinipisyo at impormasyon ukol sa labundi. 1. Anti-inflammatory at analgesic properties. Ang labundi ay kilala sa pagiging anti-inflammatory,
na makakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Ito rin na may analgesic properties na maaaring makatulong sa pag-alis ng sakit. Number 2, antipyretic. Ginagamit ang labundi para labanan ang lagnat o fever. Maaari itong makatulong sa pagpapababa ng temperatura ng katawan. Number 3, antimicrobial. Mayroong ilang pag-aaral na napapakita na ang labundi ay may antimicrobial na mga katangian. Ito ay maaaring makatulong sa paglaban sa ilang infeksyon. Number 4, asthma at respiratory conditions. Ang labundi ay kilala rin sa pagiging natural na gamot para sa mga may problema sa respiratory system tulad ng asthma, ubo, sipon at iba pang mga sakit sa baba. Number 5, antioxidant. Ang labundi ay may antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa mga free radicals sa katawan. Number 6, pamalaga sa balat. Ang labundi ay maaaring magkaroon ng benepisyo sa balat tulad ng paggamot sa sugat at iba pang mga problema sa balat. Number 7, regulasyon ng menstrual o menstruation cycle. Sa ilang kultura, ang labundi ay ginagamit para sa regulasyon ng menstrual cycle at relief sa menstrual cramps. Number 8, hika. Ito ay ginagamit din na tradisyonal na paggamot para sa mga individual na may hika o respiratory allergies. Number 9, pampalakas ng immune system. Ang paggamit ng labundi ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system ng katawan. Ang sambong na kilala rin sa pangalang Blumea balsamifera ay isang halamang gamot na karaniwang ginagamit sa mga tradisyonal na sistema ng medisina sa ilang mga bansa, partikular sa Pilipinas, para sa iba't ibang kondisyon. Ito may mga posibleng benefits na makakatulong sa pagsusugat. Mga posibleng benefits ng sambong. 1. Diuretic properties. Ang sambong ay kilala sa papayahang magtaguyod sa proseso ng pagtanggal ng sobrang tubig sa katawan sa pamamagitan ng pag-aari nitong diuretic. Ito ay maaaring makatulong sa mga taong may kondisyon tulad ng bato sa bato o urinary tract infection o UTI. Number 2, anti-inflammatory. Sinasabing may anti-inflammatory properties ang sambong na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Number 3, antimicrobial. Ang sambong ay may mga rangkap na maaaring makatulong sa laban sa mikrobyo. Kaya't ito ay maaaring gamitin sa mga sitwasyon ng impeksyon, lalo na sa urinary tract. Number 4, digestive aid. May ilang ulat na nagsasaad na ang sambong ay maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa sistema ng digestive system, tulad ng pagtulong sa paghina ng sipon. Number 5, antispasmodic. Ang inang tao ay gumagamit ng sambong para sa pagtulong sa paglambot ng mga kalamnan at pag-alis ng tensyon sa katawan. Number 6, antihypertensive. Ang ilang pag-aaral ay may nagpapahiwatig na ang sambong ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagbaba ng blood pressure. Number 7, kidney health. Tradisyonal na ginagamit ang sambong para sa mga issue sa bato at kidney. Mahalagang tandaan na bago gamitin ang anumang suplemento o gamot, kailangan makipag-usap sa isang profesional sa kalusugan, partikular kung mayroon kang anumang karamdaman o kondisyon. Hindi lahat ng halamang gamot ay angkop para sa lahat. Ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa iba't ibang tao. Thank you so much guys for tuning in. I hope to see you again on my next video. See you and God bless as well.